Paano nga ba ma-recover ang pera sa old GCash account mo na wala ka ng access kasi nga nawala yung SIM card o di kaya expired or kung ano ba yung nangyari or nanakaw yung cellphone mo. Kung ganun, if gusto mong ma-recover yung pera sa old GCash account na yan, keep on watching. Let's go. So, in this video, I'm gonna teach you the step-by-step process na ginawa ko sa kapitbahay ko para ma-recover yung pera niya sa kanyang old GCash account to his new GCash account. So ano yung mga steps? Wala nang paligoy-ligoy pa, let's proceed sa step 1. So unang step na ginawa ko is that gumawa ako ng bagong GCash account under his name. So, what is under his name? Ang ibig sabihin po niyan is that if yung old GCash account po is nakapangalan sa mama mo or nakapangalan sa'yo, need mong gumawa ng bagong GCash account na nakapangalan sa GCash account na wala ka ng access. Kung nakapangalan sa'yo, kailangan mong gumawa ng GCash account under your name. Kung nakapangalan sa mother niyo, kailangan niyo pong gumawa ng second GCash account under your mother's name. Note po ha, up to 5 GCash account lang po ang pwede niyong gawin under your name. So kung more than that, wala na pong chance na ma-recover yung GCash ninyo kung wala kayong access kahit isa doon sa mga GCash account na meron kayo if na-reach na yung 5. So if hindi pa po na-reach yung 5 GCash account maximum under your name, so gumawa po kayo ng new GCash account. So once nakagawa kayo ng new GCash account under your name na same as the old GCash account na wala ka ng access, next step po niyan is i-fully verified ninyo. Once na fully verified na po ninyo yung new GCash account ninyo, we can proceed na po sa part ng recovering your money. So paano po mag-recover? So to recover your money, yung next step na gagawin po natin is to submit a ticket. So ito yung mahirap ngayon. Kasi dati, di ba, you can do chat with Gigi. Pero ngayon, mahirap na siya ma-access based on experience. So, paano yung step-by-step process na gagawin natin to submit a ticket maliban sa pagtatawag? So, yung gagawin natin is, first is open natin yung Google ng ating phone. Once na-open natin yung Google ng ating phone, search natin GCash Help Center. Once napunta na po tayo sa GCash Help Center, click natin yung GCash Help Center dyan. Katapos, wait lang po natin ha, kasi naglo-loading, medyo mabagal yung internet ko ngayon. So once nakarating na kayo sa GCash na page, yung naklik na yung GCash App Center, click nyo po yung lost SIM/phone. Ito. And nasa baba siya ng type a keyword. Ito yung sa search bar. So click nyo po yung lost SIM or phone. Then, may mga how to report a lost phone or SIM. Huwag na po yan kasi outdated na po yan based on experience. Mismo ako, nahihirapan na rin dyan. So, yung gagawin po natin dyan is scroll down lang po tayo. Scroll down. Scroll down hanggang mapunta ka dito sa if you can't borrow a phone, you can fill out this form. So, fill out tayo ng form. Click natin yung fill out this form. So, mapupunta tayo dito sa submit a ticket. So, yung sa submit a ticket nito is that yung gagamitin natin na email is yung email na po ng bagong GCash account natin. So sabihin natin, if yung email ng GCash account natin, Juan de la Cruz, lagay natin juandelacruz@gmail.com. So yung ano yung GCash registered full name? Yung name po ng GCash account ninyo ngayon. Dapat po ha, similar yung name ng old at new GCash account ninyo para ma-recover yung money. Ito, Juan de la Cruz. So, if same, the next is select the country where you registered, right? So, if Philippines kayo, Philippines lang ito. Next is sa mobile number, lagay mo lang po yung new mobile number. So, lagay natin, let's say, 0956, ito, 11. So, yeah. If nalagay mo na yan, lahat, ito, proceed tayo sa your account type. Choose ka lang dito. So, ako, Filipino citizen, 80 years old, with page SIM. So, lost mobile number is dito natin ilalagay yung GCash number na nawala sa inyo na napagsenda ng pera, right? Let's say 0915637890 or 5689111. Okay. Once nalagay mo na yan, ilagay mo na yung first name, middle name, at last name ninyo. So, di ba sabi ko kanina, dapat mag-match yung old at new. So, ilagay nyo lang dyan. Say Juan Hulu de la Cruz. Sabihin natin ganito. So then, yung date of birth, lagay nyo lang kailan ka pinanganak, year, month, and day. So, let's say year. Let's say 2000. Month mo is, let's say, January 13. Ayun. Ganyan po, paglagay. What is the email registered to your old account? So, if nakalimutan yun po, yung email na registered sa old account niyo, sabihin nyo lang dito is not applicable.
Pero if tandaan nyo po, better po ilagay nyo talaga dito. juandela@gmail.com. Okay. Okay, dito naman sa please share what happened or add other information about your concern. Sabihin mo na nawala po yung SIM card ko, then may nakapag-send ng pera. Gusto ko sana i-transfer yung pera sa old account ko sa GCash to a new one. So, yun yung message natin. So, if nagawa na natin yan, next is i-upload mo na yung photo na pwede makatulong sa kanila. So, ano ba yung mga photo na pwede makatulong sa kanila? So, yung photo na usually sinasubmit ko based on experience is yung valid ID mo. So, yung tanong, necessary po ba na yung valid ID na ginamit ko sa old GCash account ko na wala na akong access, then sa new GCash account ko, is similar sila? Like for example, if national ID yung old GCash account mo, necessary ba national ID pa rin yung kailangan mo i-submit dito sa ticket? No, not necessary. Any ID that will help them identify na ikaw talaga yung may-ari ng old GCash account will do. So, yun yung gawin mo. Submit yung ID mo. So, once nakasubmit ka na ng valid ID mo, yung ID pa rin na pag-submit is yung ID mo na, yung ID lang. Then, yung selfie with the ID. Yung may ID dito, then magsa-selfie ka. Pa-picture ka lang sa kakilala mo. If nagawa nyo na po yan, click nyo lang po yung submit. So, once na-submit na po ninyo, once naka-attach na kayo, nakasubmit na, makikita po ninyo ito. So, once nakasubmit na kayo ng ticket, ito yung makikita ninyo. So, yung next step na gagawin natin is step 3. Alamin mo kung magkano yung limit ng GCash account mo. What do I mean by alamin? So, if yung limit ng GCash account mo, kasi bago ka pa lang nagawa, is 100,000, then yung sinend sa luma na GCash account mo is, let's say, 200,000, ganun. Hindi magsasucess yung ginawa mong ticket. Bakit? Kasi nga, kulang yung wallet limit ng current GCash mo. So, yung next step na gagawin mo before nila ma-transfer yun is increase mo yung GCash limit mo. So, paano po ma-increase ng GCash limit? Ganito lang yung gagawin ninyo. So, yung gagawin lang po ninyo is if may PayPal kayo, ganun, or i-link nyo lang po siya sa GCash ninyo and cashin nyo yung PayPal ng pera, like 505 pesos. Once cashin nyo na po na minimum 505 pesos, yung pera sa PayPal is i-transfer nyo na po sa GCash ninyo. So, by doing that, mag-i-increase na limit ng inyong GCash account up to 500k. So, if wala kayong PayPal, pwede naman po yung GC by CMB. Mag-deposit lang kayo ng at least 100 pesos doon. So, para mas clear yung instruction, watch nyo lang po yung ginawa kong video about it. So, let's say na-increase na yung limit ninyo, or di kaya, konti lang naman yung na-send doon sa old GCash account. And kaya naman ito i-capture, i-store ng new GCash account mo. Kung ganun, yung nangyari, ayun, no need not to increase your limit. After that, makaka-receive kayo ng email galing kay GCash tulad nito. So, normal yung nangyayari kasi, even though nag-submit ka ng requirements kompleto na mag-ask pa rin sila ng requirements. So, yung gagawin mo lang dyan is, i-comply mo na lang kung ano yung requirements nila. The best way to do that is, sa GCash account ka mismo, mag-follow up ng ticket mo. Kasi di ba nilagay natin yung ating email at number ng ating GCash account. So, kung ganun, open natin yung GCash account natin. Then, once na-open na, punta lang po tayo sa profile. Then, once mapunta tayo sa profile, punta lang tayo po sa help. Then, my support ticket. Tingnan yung my support ticket. So, if may ticket na tayo about sa GCash, kita mo itong active. Then, click mo lang yung active. Then, follow up mo lang yung ticket mo. Or sa all, ito, once na-click mo yung ticket mo, right, mag-message ka lang kay GCash. Pwede mo siya i-follow up dito. So, once na solve na yan lahat, na comply mo ng lahat ng requirements na pinapapasa nila sa inyo, after lang po ng I guess 2 to 3 weeks ata yung trabaho ko nito, nag-reflect na siya sa bagong GCash ng aking kapitbahay. And as you can see dito, may adjustment siya, transaction history. So, if you find this video helpful, don't forget to like and subscribe for more videos like this. O di kaya, if gusto mo ng direct access kung paano ma-increase ng limit yung GCash account mo up to 500k, mag-tutorial ako about that. O di kaya gusto mong matutunan how to cash out and verify GCash, mag-tutorial din ako about that. Click mo lang ito. So, yun lang. See you in my next video. Let's go.